Ngayong Biyernes Santo, mag-ingat kayo sa mga resort na pupuntahan nyo. Baka isla na pala ng mga aswang yan o kaya ng kulto. Story time. Ako si Kurt, hindi ko tunay na pangalan. At meron kaming karanasan sa isang resort sa Sarangani kung saan parang aswang o mga kulto ang nakatira sa islang yon. Sa mga panahon na to, nagtatrabaho ako sa isang sikat na mall dito lang din sa Mindanao. Taong 2019 na magkayayaan kami mag-swimming ng mga katrabaho ko sa isang resort lang din dito sa amin. April 19 to nangyari, saktong Biyernes Santo. Wala talaga kaming pasok sa araw na to, kaya napag-usapan namin magkakatrabaho na maligo kami ng dagat. Dati pa talaga namin planong gawin to. January pa lang, napag-uusapan na namin to. At gusto sana naming subukan yung white sand dito lang din sa isang bayan na malapit sa lugar namin. Sikat tong resort na to sa amin kaya gustong gusto talaga naming marating to. Kaso, nang dumating na yung buwan ng April, hindi pa rin kami nakakapag-book sa sikat na resort na to. At isa pa, pinaalam ko na rin sa mga magulang ko na maliligo kami ng mga katrabaho ko sa dagat. Pero bago pa lang dumating yung araw ng alis namin, nagkwento sa akin yung kapatid kong babae. Sabi niya, huwag na raw kaming tumuloy dahil na nagkinip daw siya ng masama kagabi sa dagat na pupuntahan namin. At isa pa, Biyernes Santo pa naman daw, kaya huwag na raw akong sumama sa outing namin. Ano ka ba ate? Panaginip lang yan. Wala yan. Lumipas yung ilang araw, nasa boarding house na ako nito. Tumawag ang ate ko sa akin at pinaalalahanan niya na naman ako na huwag na raw akong tumuloy dahil na nagkinip na naman daw siya ng masama tungkol sa akin. May isang nakakatakot daw na nilalang na pilit ako nilulublob sa dagat. Pero imbis na matakot ako, natawa pa ako sa kanya. Sabi ko, maniniwala na lang ako kapag ako na yung nanaginip. Pero yung white sand namin na dagat na pupuntahan sana, mukhang hanggang sa panaginip na lang mangyayari. Dahil puno na raw to at wala nang available na slot. Hanggang sumapit yung ilang araw, wala pa rin kaming nakikitang resort kapalit nito. Paano ba naman kasi? Kung hindi malayo, punuan naman yung iba. Habang palapit na ng palapit yung araw ng swimming namin, nawawala na kami ng pag-asa na matutuloy pa to. Hanggang isang araw, may nakita yung isang katrabaho namin sa Facebook. Isang resort to na hindi ganun kakilala. At ito nga yung resort sa may Sarangani. Agad naming chinek yung mga picture na nakapost sa page nila. Okay naman yung place. Mura at maganda rin ang dagat. Kaya agad kami nag-inquire. Sumagot naman kagad sila na available pa yung area. Magdala lang daw kami ng sariling tubig panghugas namin. Dahil nasira raw yung tubo nila kahapon. Ayos na mga pre, nabook na. Tuloy na taga tong swimming natin. Oo nga alam kong hindi to yung pinangarap nating resort. Pero okay na to. Kaysa wala, di ba? Oo, okay na to. Pero 2 araw bago yung araw ng swimming namin, na naginip ako ng masama. Nakasakay raw kami sa maliit na truck nito at papunta kami sa resort kung saan kami maliligo. Tinambangan raw kami sa daan ng mga armadong grupo at pinagpapatay kami. Pero inisip ko nito na hindi na pwedeng maudlot yung outing namin dahil sa isang panaginip lang na wala namang kasiguraduhan. Pagkatapos nito, umuwi muna ako sa bahay namin at naikwento ko to sa nanay ko. Lahat ng paraan ng pagpigil niya ay ginawa niya para hindi lang ako tumuloy. Pero sinabi ko na sa kanya na hindi talaga pwede dahil nagbayad na ako. At isa pa, ako ang isa sa nagplano sa swimming namin. Kaya nakakahiya naman kapag hindi ako sumama sa kanila nang dahil lang sa panaginip. Ang tigas talaga ng ulo mo, Kurt. Pag may nangyari sa'yo masama dun, tandaan mo hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Lahat ng senyales pinakita na sa'yo. Pero ewan ko ba kung bakit gusto mo pa rin tumuloy. Pero nagulat ako nung lumabas to ng bahay. At nang bumalik siya, may dala na tong isang supot ng sili. Biniro ko pa nga siya nito eh. Sabi ko, napaka-supportive talaga ng nanay ko. Pababaunan pa talaga ako ng sili para mailalagay kami sa sausawan ng inihaw na tilapia. Sirang ulo, baunin mo yan pangontra sa malas. Huwag mong kakalimutan yan. Sa totoo lang, sa mga panahon na to, nag-aalangan din akong tumuloy. Pero hindi na talaga pwede. Tanda ko pa nung bata pa ako, may white lady ako nakita sa labas ng room namin. Mahaba ang buhok habang nakasayad sa lupa. Marumi ang puting damit nito na parang matindi ang pinagdaanan. Tapos nakayapak lang siya. Sabi nila sa akin na baka nakabukas yung third eye ko. Kaya raw siguro ako may mga ganitong karanasan at nakikita pati sa panaginip ko. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa syudad para pumasok na. Pero nang dumaan ako sa isang hagdan ng pinagtatrabahuan ko, bigla akong napatigil. Para kasing may bumulong sa tenga ko. Nang paglingon ko sa gilid ko at sa pag-aakalang may kasabayan ako sa hagdan, pagtingin ko rito, wala akong nakitang tao at ako lang mag-isa nito. Ang narinig ko nito
ay boses babae at sabi niya sa akin, huwag na raw akong tumuloy. Sa takot ko nito ay nagmadali akong bumaba, pero bago pa man ako tuluyang makababa ay para bang may biglang tumulak sa akin, dahilan para matapilok ako. Aray! Nabali yata yung pa ako ah. Unyemas naman oh. Aray! Nagmadali akong tumayo nito. Paika-ika ako nitong naglakad pabalik sa trabaho ko. Hanggang sa dumating na ang dispiras ng araw ng swimming namin. Huwebes Santo. Gabi na nito. Pagka-out namin sa trabaho, dito na kami nagtipon-tipon at nag-usap-usap para maghanda sa pupuntahan naming resort. Habang hinihintay namin yung iba, lumapit sa akin yung isang babae naming katrabaho na si Lorilyn. May gamot ka ba dyan dala? Medyo masakit kasi yung tiyan ko eh. Naku, wala eh. Magbanyo ka kaya muna. Para hindi tayo mangamoy mamaya sa sasakyan. Sira ka talaga, Kurt. Hindi ako natataib, baliw. Sumasakit lang yung tiyan ko. Ganun ba? Pero, alam mo ba, na naginip ako ng masama nung nakaraang gabi tungkol dun sa pupuntahan nating lugar. Ewan, may hindi magandang nangyari. Nakita ko na parang kinabahan din siya. Sabi niya, magdasal lang daw kami at maniwalang walang mangyayaring masama sa amin. Hanggang sa makaalis na nga kami nito, pero may dadaanan pa kaming isang katrabaho namin na naghihintay sa highway. Nang madaanan na namin to, habang paakyat siya ng sasakyan, naapakan pa niya yung icebox na may lamang tilapia. Pagkaapak niya rito, bigla akong kinabahan dahil parang sobrang dami na talaga ng senyales. Para bang may pumipigil talaga sa amin na wag na naming ituloy to. Pero hindi ko na lang to pinansin at sinabi sa mga kasama ko. Nakarating kami sa isang parang subdivision. Tapos dumaan kami sa makitid na daan. Sakto lang sa daan yung sasakyan namin. Mga ilang minuto pa, nakarating kami sa isang maliit na komunidad. Madilim na nito pero naaaninag pa rin namin yung mga nyog na matatayog sa paligid. Sa bandang kalayuan namin, natatanaw na namin yung mga kabahayan. Gawa ang mga to sa mga native na material. Ang iba rito, mga dingding na gawa sa dahon ng nyog. Samantalang ang iba ay gawa naman sa plywood at kawayan. May iilang gawa sa konkreto dito, pero iilan lang. Nang makarating kami sa bungad ng resort, dalawang lalaki yung napansin naming nakaupo sa gilid. Nagiinom ng tuba ang mga to. May mga nakikita rin kaming mga iilang tao at bata sa paligid. Agad namang tumigil yung dalawang lalaki sa pagtungga at binigyan nila kami ng pansin. Binati pa nila kami na para bang tuwang-tuwa pa sila na may mga dayo na dumating sa lugar nila. Nakakapagtaka lang nito dahil hating gabi na, marami pa ring gising sa kanila. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na.